May mga lihim na hindi isinulat sa mga aklat ng simbahan. May mga panatang binitiwan hindi sa altar, kundi sa gitna ng luha at pangungumpisal. At may mga damdaming sinikil, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pananampalataya. Isang madre, isang pari, isang panata. Pero sa isang gabi ng katahimikan may nabasag. Tunghayan ang kwento ng paniniwala, tukso at pag-ibig na bawal. Ito ang Panatang Puso. Si Sister Eliana ay isang madre sa isang lumang kumbento sa Batangas. Bata pa siya nang pumasok sa kumbento. Galing siya sa isang magulong pamilya, amang manginginom, inang laging umiiyak. Doon siya natutong manahimik, manalangin at magsakripisyo. Dumating si Father Rafael, isang bagong talagang pari. Bata, matalino, at may malambot na puso sa mga bata at matanda. Magaan siyang kausap at may kakayahang magpatawa kahit sa pinakatahimik na rekoleksyon. Sa simula, puro bati lang. Ngiti. Kumustahan tuwing almusal. Pero habang lumilipas ang buwan, mas lumalalim ang mga tanong at ang mga titig. Kamusta ka, sister? Pagod pero masaya sa paglilingkod, Father. Simple. Wala pang masama. Pero may mumunting damdaming hindi inaamin. Lumipas ang mga linggo, naging mas madalas ang pagkikita ni na Sister Eliana at Father Rafael, hindi dahil sa sadya, kundi dahil sa serbisyo sa simbahan, pamimigay ng pagkain sa mahihirap, pagsama sa outreach, at sama-samang dasal tuwing gabi. Isang gabi habang umuulan, nag-brownout sa kumbento. Nagtagpo sila sa maliit na chapel. Si Sister Eliana ay nagro-rosaryo. Si Father Rafael ay tahimik lang na naupo sa likod. Father, natatakot ako sa malakas na ulan. Sister, nandito lang ako. Walang masama kung matakot pero may masama kung magpanggap. Tahimik. Tumingin si Eliana. Hindi siya sigurado kung iyon ay pangungumpisal o pagsisimula ng kung anong mas mabigat. Kinabukasan, hindi makatingin ng diretsyo si Eliana kay Rafael. Pero sa kanyang journal, isinulat niya, Panginoon, bakit ganito ang tibok ng puso ko? Hindi ba't ipinangako ko ito sa iyo? O baka naman sinusubok mo lamang ako? At si Rafael naglakad palabas ng simbahan, sabay tingin sa estatwa ng Birheng Maria. Ina ng awa, turuan mo akong tumanggi kahit sa damdaming totoo. Dahil ang puso ko ay hindi dapat mahati. Sa isang formation seminar sa Tagaytay, magkakasama ang mga madre at pari. Doon mas naging malapit ang dalawa. Habang naglalakad sa palibot ng retreat house, huminto si Rafael. Hindi ko na kaya, sister. Anong hindi mo kaya? Tumingin sa'yo araw-araw na parang wala lang. Mahal kita. Pinigil ni Eliana ang luha. Huwag, Father. Huwag mong sirain ang pinangako mo at ang panata ko. Hindi ko sinasadyang mahalin ka. Pero mas masakit ang itanggi ito. Pagbalik ng Maynila, humingi ng assignment transfer si Eliana. Inilipat siya sa isang mission sa Zamboanga. Walang paliwanag. Walang paalam. Isang araw, iniwan na lang niya sa mesa ni Rafael ang rosary na dati nilang pinagdadasalan. Isang sulat lang ang iniwan. Ang panata ay hindi laging masaya. Pero ito ang tama. Dahil mas pipiliin ko ang katahimikan kaysa sa kasalanan. Pagdating ni Sister Eliana sa Zamboanga, tila ba inilibing niya ang lahat ng damdamin. Araw-araw ay pakikipagsapalaran sa mahihirap na komunidad, may lumalapit na mga nanay na may sugat sa puso, mga batang nawalan ng magulang, mga pamilya sa gitna ng kaguluhan. Ngunit tuwing gabi, habang mag-isa sa kapilya, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang rosaryo. Paulit-ulit ang dasal. Panginoon, alisin mo na po ang damdaming ito. Ibalik mo ang puso kong buo lamang para sa iyo. Ngunit sa bawat pag-iyak, alam niyang hindi iyon simpleng damdamin, ito ay pagmamahal na sinakripisyo para sa Diyos.
Pagkalipas ng halos 2 taon, ginanap ang National Vocation Retreat sa Tagaytay. Muling ipinatawag si Sister Eliana, at ganoon din si Father Rafael. Wala sa plano. Walang koordinasyon. Pero doon muling nag-cruise ang kanilang mga mata. Hindi sila agad nag-usap. Ngunit isang gabi, habang nagdadasal sa maliit na chapel ng retreat house, lumapit si Rafael. Umiiyak. Patawad, Eliana. Hindi ako lumaban noon. Natakot ako na ang damdamin ko ay mas malakas kaysa sa Diyos. Lumapit si Eliana. Mahinahon. Tahimik. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Rafael. Pareho tayong lumaban. Pero hindi sa isa't isa kundi para sa kanya. Ang pagbabalik ni Sister Eliana sa Batangas ay tila pagbabalik din sa isang mundong puno ng tanong. Mula sa tahimik na kumbento, bigla siyang sinalubong ng mga matang nag-uusisa, ng katahimikang punong-puno ng bulong. Isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanilang maliit na kapilya, narinig niya ang tinig ng isang batang madre, Sister Eliana, totoo po ba yung tungkol sa inyo at kay Father Rafael? Walang salita ang lumabas sa bibig niya, ngunit ang puso niya ay parang sinuntok ng katotohanan. Sa kanyang journal, isinulat niya, Panginoon, pinili ko ang panata, pero bakit tila parusa ang naging kapalit? Sa kabilang dako, si Father Rafael ay patuloy sa kanyang ministeryo ng counseling. Isa-isang lumalapit sa kanya ang mga nasaktan ng simbahan, dating madre, seminarista, at maging mga ordinaryong mananampalataya. Hindi tayo perpekto, lagi niyang paalala. Pero ang grasya ng Diyos ay laging sapat para sa mga sugatang puso. Minsang napag-usapan nila si Eliana sa grupo. Walang pangalan, walang detalye, pero ang mga mata ni Rafael ay tila laging bumabalik sa isang alaala. Sa isang retreat na ginanap sa Lipa, inimbitahan si Eliana bilang speaker. Hindi niya alam, si Rafael pala ang spiritual director ng retreat. Muling nagtagpo ang kanilang landas. Sa unang gabi ng retreat, habang siya ay nagsasalita tungkol sa sacrifice in silence, napansin niyang nandoon si Rafael sa dulo ng hall, tahimik, nakikinig, at tila pinipigil ang luha. Pagkatapos ng kanyang talk, nilapitan siya ni Rafael. Hindi ako narito para guluhin ka. Nais ko lang makita kung paano ka naging matatag. Tumango lang si Eliana. Hindi ako naging matatag, Rafael. Natutunan ko lang tumahimik sa gitna ng sakit. Isang araw pagkatapos ng retreat, tinawag si Sister Eliana ng Madre Superiora. May bago kang assignment, Anya. Ikaw ang itatalaga sa bagong mission center sa Mindoro. Alam niyang hindi ito madali. Bundok, kulang sa tubig, kulang sa suporta. Ngunit mumiti lang si Eliana. Kung ito ang panata ko, susundin ko. Sa Mindoro, sinalubong siya ng mga batang may sakit, pamilyang walang makain, at isang kapilyang halos giba na. Ngunit sa kanyang puso, ito ang misyon. Sa kabilang dako, si Rafael ay patuloy na nagsusulat. Lumalabas na rin siya sa ilang talk shows, nagsasalita tungkol sa faithful love, pagmamahal na tapat kahit hindi natupad. May mga pag-ibig na hindi kailangang maging atin, sambit niya sa isang forum. Dahil mas masarap mahalin kapag alam mong para sa Diyos ito inialay. Naging inspirasyon si Rafael ng mga kabataang seminarista. Marami ang lumapit sa kanya, humihingi ng gabay, hindi sa pag-ibig ng tao, kundi sa pag-ibig na may sakripisyo. Isang araw, nakatanggap si Rafael ng liham mula kay Eliana. Kamusta ka na? Hindi ko akalaing mas magiging buo ako sa bundok. Tumugon si Rafael, ako rin. Dito sa Maynila, sa gitna ng ingay, nahanap ko ang katahimikan. Nagsimula silang magpalitan ng sulat, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang magkaibigan na parehong sugatan, ngunit nananatiling tapat. Sa dulo ng bawat liham, pareho ang kanilang isinusulat, panata, hindi pagmamay-ari. Pag-ibig, hindi pagkakasala. Minsang nagkaroon ng misyon si Rafael sa Visayas.
Bago bumalik sa Maynila, dumaan siya sa Mindoro upang personal na makita ang proyekto ni Eliana. Wala itong paalam. Biglaan. Nang makita siya ni Eliana sa kapilya, tila bumagal ang oras. Rafael? Eliana? Patawarin mo akong dumaan ng walang paalam. Nais ko lang marinig kang muli magdasal. Umupo silang dalawa sa harap ng altar. Walang salita. Tanging dasal. Tanging katahimikan. Bakit hindi tayo nagkatuluyan? Tanong ni Rafael. Dahil pinili nating maging tapat, sagot ni Eliana. At tapat na pag-ibig ay hindi kailangang magtapos sa altar. Minsan, sapat na ang dasal. Na-miss kita, bulong ni Rafael. Ako rin. Pero mas na-miss ko ang sarili kong buong para sa Diyos, sambit ni Eliana habang umiiyak. Nagyakap sila hindi bilang pag-aangkin, kundi bilang pagpapatawad. At sa gitna ng katahimikan ng bundok, isang kumpisal ang isinagawa ng walang pare, walang selyo kundi tapat na puso. Ang retreat house ay naging saksi sa muling pagkikita nina Eliana at Rafael. Hindi inaasahan, hindi rin sinadya, ngunit tila itinakda ng tadhana. Habang magkasama sila sa chapel, may katahimikang punong-puno ng damdaming hindi kailanman namatay. Sa bawat patak ng kandila, tila may binubura ang panahon, ang mga tanong, sakit, at pagsisisi. Nakatitig si Rafael sa krus, habang si Eliana ay tahimik na nagrorosaryo. May mga bagay na hindi dapat ibalik, bulong ni Eliana. Pero may mga damdamin na kahit pilitin mong limutin, bumabalik kapag tinatawag ka ng Diyos. Naglakad silang dalawa sa likod ng retreat house. Sa ilalim ng buwan, ramdam ang lamig ng gabi. Ngunit sa puso nila, may init na unti-unting muling nabubuhay. Ako ang dahilan ng lahat ng sakit mo, Eliana, ani Rafael. Hindi. Pareho tayong nagdesisyon. At pareho tayong tumalima, sagot niya. Napahawak si Rafael sa kamay niya. Pero kung sakaling may isa pang pagkakataon, babalikan mo ba ako? Hindi, sagot ni Eliana habang ngumiti. Dahil hindi ko kailangang balikan ang isang damdamin na kailanman ay hindi nawala. Sa gabing iyon, hindi sila nagkasala. Sa halip, mas pinili nilang manahimik. Ang kanilang panata ay hindi kailanman nabali, bagkus, lalo pang tumibay. Sa panalangin nila, nandoon pa rin ang pangalan ng isa't isa. Ngunit hindi bilang minamahal sa laman, kundi bilang kaagapay sa panalangin. Pag-uwi ni Eliana, sinimulan niyang sulatin ang kanyang pangalawang libro, Tahimik na Puso, Mga Panalangin ng Isang Dating Manginibig. Ang libro ay hindi tumukoy kay Rafael. Ngunit bawat pahina ay tila panibagong kabanata ng kanilang piniling katahimikan. Samantala, si Rafael ay binigyan ng bagong parokya sa Taguig. Doon niya inilunsad ang isang programa para sa mga kabataang may vocation crisis. Dumami ang humanga sa kanya, hindi dahil sa kanyang karisma, kundi sa kanyang pagiging totoo. Hindi siya nagkunwari. Hindi rin siya nanghusga. Lahat tayo may kahinaan, sabi niya minsan sa sermon. Pero sa kahinaang iyon tayo sinasalubong ng Diyos. Naging panauhin siya sa isang religious conference. Isa sa mga topic ay tungkol sa pag-ibig at bokasyon. Nang tanungin siya kung may minahal siya, sumagot siya ng may ngiti. May minahal ako at mas minahal ko ang Diyos dahil sa Kanya. Mula sa likod ng audience, nandoon si Eliana. Tahimik. Nakangiti. At sa kanilang pagitan, panata pa rin. Eliana ay patuloy na nagsusulat ng kanyang ikalawang libro, habang mas lumalalim ang kanyang panalangin. Isang umaga, habang nasa hardin ng kumbento, nilapitan siya ng isang batang madre. Sister Eliana, paano po ninyo nalalabanan ang tukso? Napangiti siya at sabay sabing, hindi ko nilalabanan, ipinapasa Diyos ko. Sa araw-araw niyang pananatili sa kumbento, kapansin-pansin ang pagiging tahimik niya, ngunit malapit sa mga bata at matatanda. Dumagsa ang mga liham ng pasasalamat mula sa iba't ibang dako ng bansa.
Kasabay nito, si Father Rafael ay tinanggap bilang spiritual director ng isang seminaryo. Isa sa mga estudyante ay halos kapareho ng ugali ni Eliana, masigasig, masayahin, at paladasal. Nahalata ng isang kasamang pari si Rafael na minsan ay nagiging malalim ang iniisip. May iniisip ka bang malalim, kapatid? Ngumiti si Rafael. Isang panalangin na hindi pa rin tinutugon. Habang nasa seminaryo, natanggap niya ang isang kopya ng librong sinulat ni Eliana. Sa unang pahina, may sulat kamay na mensahe, sa panalangin, ikaw pa rin ang pangalan. Hindi niya alam kung iyak o tatawa. Pero sinimulan niyang basahin ito. Sa bawat pahina, may damdaming muling binuhay. Isang araw, inimbitahan siya sa launching ng libro. Nagulat siya nang makita si Eliana, simple, tahimik, at may mapagkumbabang ngiti. Narito ka pala, sambit niya. Eliana, ito pa rin ba ang puso mo? Tanong ni Rafael. Hindi na ako ang dati. Mas buo na ako ngayon. Pero ang panalangin ko, hindi pa rin nagbago, sagot niya. Niyakap siya ni Rafael. Marahan. Walang halong pagnanasa. Isang yakap na puno ng paggalang. Sa loob ng kumbento, may mga madre na tutol sa paglalathala ng libro ni Eliana. Nagbubukas ito ng pintuang ayaw naming buksan, wika ng isa. Ngunit dumepensa ang Madre Superiora. Mas nakapagpapanibago ng pananampalataya ang kwento ng katotohanan kaysa sa kwentong perpekto. Naging usap-usapan sa online forums ang kwento ni Eliana. May mga pumuri, may mga tumuligsa. Ngunit mas marami ang lumapit sa Diyos dahil dito. Sa kabila ng lahat, pinili ni Eliana ang katahimikan. Hindi siya sumagot sa mga kontrobersya. Nanatili siyang abala sa pagtuturo ng pagninilay sa mga kabataan. Isang gabi, habang siya ay nagdadasal sa kapilya, may batang madre na lumapit. Sister Eliana, kung may nagmamahal ka, pero alam mong hindi ito ang kalooban ng Diyos, ano ang gagawin mo? Pipiliin ko pa rin ang Diyos, sagot niya. Dahil kahit masakit, ang panalo ay nasa pagsunod. Samantala, si Rafael ay nakatanggap ng panibagong tawag mula sa Roma. Iniaalok sa kanya ang mas mataas na posisyon bilang bahagi ng Spiritual Leadership Council. Nagdalawang isip siya. Kung aalis ako, iiwan ko ang bahagi ng panata ko. Nagdesisyon siyang tanggapin ito, ngunit bago umalis, sinadya niya si Eliana. Eliana, aalis ako. Pero may iwan ako sa'yo. Isang maliit na kahon ang iniabot niya. Pagkabukas ni Eliana, nakita niya ang rosaryong iniwan niya noon sa mesa ni Rafael. Binantayan ko ito. Ngayon, sa'yo na uli. Nagpaalam siya ng may ngiti. Walang halik. Walang luha. Tanging dasal sa mata. Pag-alis ni Rafael, pinunasan ni Eliana ang kanyang mga mata. Panginoon, kung ito ang huli naming pagkikita, hayaan mo pong ito ay puno ng pasasalamat. Sa araw na yon, nagbago ang ihip ng hangin sa kumbento. Isang yugto ng panalangin ang nagsimula. Sa kanyang pagbabalik sa katahimikan ng kumbento, pinili ni Eliana ang mas malalim na anyo ng paninilay. Araw-araw siyang nakikita sa maliit na silid panalanginan, madalas nag-iisa, at minsan ay umiiyak. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa pasasalamat. Ang damdaming minsang tinuring niyang kasalanan, ngayon ay nagsilbing pintuan sa mas masidhing panata. Inalok siya ng isang religious school na maging tagapayo ng mga kabataang kababaihan. Hindi niya ito agad tinanggap sapagkat nais niyang tiyakin na buo na ang kanyang puso. Sa panahong iyon, may batang madre na labis ang paghanga sa kanya, si Sister Clarice. Tahimik, masipag, ngunit puno ng tanong tungkol sa bokasyon. Sister Eliana, paano kung mahalin ka ng isang pari? Hindi mo ba mararamdaman ang saya? Eliana ngiti ang tugon. Hindi sa lahat ng saya may kapayapaan. Pero sa pagsunod, laging may katahimikan. Sa kabilang banda, si Rafael ay abala sa kanyang bagong tungkulin sa Roma.
Kaharap niya ang mga lider ng simbahan, at hawak niya ang mga desisyon na aabot sa milyong kaluluwa. Ngunit sa kanyang silid, nandoon pa rin ang lumang journal. Bawat gabi ay nagbubukas siya ng isang pahina, binabasa ang luma niyang mga panalangin, karamihan ay para kay Eliana. Minsang nagpadala si Eliana ng sulat. Rafael, sana'y mapanatili mo ang kapayapaang nahanap natin sa gitna ng pananahimik. Hindi sumagot si Rafael. Ngunit sa kanyang misa, binanggit niya sa homily, ang pinakamalalim na panata ay yung kaya mong dalhin kahit malayo sa taong dahilan nito. Lumipas ang mga buwan. Sa kumbento, pinayagan si Eliana na bumuo ng isang grupo ng mga kabataang gustong maging madre. Tinawag niya itong mga panatang puso. Bawat miyembro ay kailangang magsulat ng journal araw-araw, tapat at walang takot. Ang sabi niya, mahirap isuko ang puso kung hindi mo ito kilala. Isang gabi, si Sister Clarice ay umiyak sa kanya. Mahal ko po ang isang seminarista. Huwag mong pigilan ang luha mo, sagot ni Eliana. Pero huwag mo ring hayaang ang luha lang ang magdesisyon para sa iyo. Isang araw, sa gitna ng katahimikan ng kumbento, dumating ang isang balita mula sa Roma, isang dokumentaryo ang gagawin tungkol sa mga pari at madre na nanindigan sa gitna ng tukso. Napili si Rafael bilang tagapagsalita. Ngunit bago siya pumayag, nagpadala siya ng mensahe kay Eliana. Ikaw ang kwento ko. Ikaw ang panata ko. Hindi agad sumagot si Eliana. Pero sa kanyang puso, alam niyang ang damdaming iyon ay hindi na para sa kanila. Para na ito sa Diyos. Inilathala ang librong Tahimik na Puso sa Italyano. Marami ang tumangkilik. Ang mga madre sa Roma ay nagsimulang magsanay ng silent retreats gamit ang mga journal prompt ni Eliana. Si Rafael ay nagsimulang bumuo ng isang international support group para sa mga clergy na nawalan ng bokasyon dahil sa personal na krisis. Sa unang sesyon ng grupo, binuksan niya ang diskusyon sa tanong, paano kung ang pag-ibig mo ay hindi kailanman naging kasalanan pero kailangang isuko? Nag-angat ng kamay ang isang dating seminarista. Baka kasi hindi naman kailangang itakwil ang damdamin, kundi yakapin ito bilang paalala ng ating pagkatao. Tumango si Rafael. At ang paalalang iyan ang siya ring nagpapaalala na hindi tayo Diyos. Pero tinatawag tayong magpakabanal. Habang binabasa ni Eliana ang transcript ng kanyang talk, tahimik siyang nagdasal. Panginoon, kung ito ang silbi ng aking sugat, gamitin mo ito. Hindi man ako banal, nais kong maging tapat. At sa katahimikan ng gabi, muling lumuhod si Eliana. Hindi para magpakasakit, kundi para ipagpasalamat ang biyaya ng isang panatang may puso. Sa pagsikat ng araw sa kumbento, nag-iba ang daloy ng buhay ni Eliana. Marami ng kabataang babae ang lumalapit upang humingi ng gabay, hindi dahil sa kanyang titulo, kundi dahil sa kanyang karanasan. Sa unang araw ng kanilang formation class, tinanong niya ang mga kabataan, bakit kayo narito? Iba-iba ang sagot, ngunit isa ang mensahe, naghahanap sila ng direksyon. Lumapit si Clarice pagkatapos ng klase. Sister Eliana, hanggang kailan niyo po iniyakan ang inyong desisyon? Napangiti siya. Hanggang sa matanggap kong hindi ako iniwan ng Diyos, kahit iniwan ko ang sarili kong damdamin. Habang ang araw-araw ay naging gawain ng pagtuturo, dumadalas din ang mga sulat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marami ang nagpapahayag ng pag-asa dahil sa kanyang mga libro. Samantala, sa Roma, si Rafael ay isinama sa isang delegation sa Jerusalem. Doon, habang naglalakad sa Via Dolorosa, naalala niya si Eliana. Kahit hindi ikaw ang kasama ko ngayon, bulong niya sa sarili, ikaw pa rin ang pinili kong ipanalangin. Sa Jerusalem, nagkaroon siya ng pagkakataong magmisa sa mismong lugar kung saan ipinako si Kristo. Doon, lumuha siya. Panginoon, tulungan mong huwag kong sukatin ang aking bokasyon sa kung sino ang nawala kundi sa kung ano ang natira.
Pagbalik niya sa Roma, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang libro, Ang Panata ng Isang Pari, Mga Lihim na Panalangin. Inalay niya ito kay Eliana, kahit hindi ito malinaw na binanggit sa aklat. Sa unang bahagi ng libro, may nakasulat, sa kaluluwang nagpapaalala kung paano magmahal ng tahimik. Samantala, tinanggap ni Eliana ang alok na maging speaker sa isang religious summit sa Baguio. Doon niya ibinahagi ang kanyang kwento sa harap ng libo-libong kabataan. May mga panata na mas masakit isabuhay kaysa bigkasin. Pero ang mga panatang iyon ang bumubuo sa ating kabanalan, ani niya. Umulan ang luha, palakpakan, at panalangin matapos ang kanyang talk. Sa isang sulok, lumapit ang isang batang madre at yumakap. Sister Eliana, salamat po. Hindi ako alis sa aking bokasyon. Isang gabi, habang nagpapahinga, pinanood ni Eliana sa online ang misa ni Rafael sa Jerusalem. Tahimik siyang tumulo ang luha. Hindi ka na sa tabi ko pero nasa dasal pa rin kita. Nagpadala siya ng liham. Rafael, salamat. Hindi sa pagmamahal kundi sa pagiging saksi sa panata ko. Isang linggo ang lumipas, dumating ang sagot ni Rafael. Kung ang pag-ibig ay panalangin, ikaw ang pinakamahabang ama namin ng buhay ko. Habang pinipirmahan ni Eliana ang ikatlong libro, Mga Dasal ng Tahimik na Puso, nilapitan siya ni Mother Superior. Eliana, may nais akong i-anunsyo. Nais ka ng Vatican Council bilang advisor ng bagong programa para sa kababaihang espiritual. Napaluha siya. Ako po? Hindi dahil ikaw ay perfecto, kundi dahil ikaw ay totoo. Sa misa ng pasasalamat, inalay niya ang rosaryo ni Rafael sa altar. Panginoon, ito ang panata ko, hindi para sa sarili, kundi para sa iyo. Habang ang mundo ay patuloy sa pag-ikot, naging patotoo si Eliana na ang pananampalataya ay hindi palaging madali. Pero ito ang daan. Sa kabilang dako, si Rafael ay ginawang tagapagsalita ng Global Conference para sa mga religious vocation. Isa lang ang hinihiling niya sa bawat audience. Kung may minahal kayo at iniwan para sa Diyos, huwag ninyong ikahiya. Dahil doon nagsisimula ang tunay na kabanalan. Muli silang nagtagpo sa isang misa ng paggunita para sa mga namayapang religious leaders. Tahimik. Walang salita. Isang tingin lang sapat na. At sa huling bahagi ng misa, sabay silang lumuhod. Magkalayo pero iisa ang panalangin. Panginoon, tanggapin mo ang puso namin kahit sugatan, ay nagsusumamo pa ring mahalin ka. Sa pagsikat ng araw sa Batangas, isang bagong kabanata ang nagsimula para kay Eliana. Siya ay formal nang tinanggap bilang advisor ng bagong programa ng simbahan para sa kababaihan. Hindi siya makapaniwala sa biyayang dumating. Sa kanyang unang araw, sinalubong siya ng mga batang madre na may mga bitbit na journal. Lahat sila ay lumapit at humalik sa kanyang kamay, tanda ng paggalang at paghanga. Hindi kami perpekto, sambit ng isa, pero gusto naming sumunod gaya niyo. Napangiti si Eliana, hawak ang rosaryo sa kanyang palad. Ang pagsunod ay hindi madali pero ito ang pinakatapat na paraan ng pagmamahal. Habang siya ay nagbabahagi ng mga aral sa pagninilay, bumalik sa kanyang alaala ang bawat sandaling kasama si Rafael. Ang mga gabing puno ng dasal at katahimikan. Ang mga titig na puno ng damdamin pero pilit isinuko. Muli siyang nagsulat ng isang panibagong libro, Tahimik na Laban, Panata ng Pusong Nagsakripisyo. Inalay niya ito sa lahat ng nagmahal at nagpakumbaba. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, si Rafael ay iniluklok bilang head spiritual director ng isang international missionary seminary. Ang kanyang unang talumpati ay naging viral sa social media. Ang tunay na bokasyon, sabi niya, ay hindi nasusukat sa dami ng masasayang alaala, kundi sa dami ng mga panalangin isinuko. Habang lumalalim ang kanyang tungkulin, mas dumami rin ang mga kabataang lumalapit sa kanya, nagtatanong, nakikinig, at humahanga.
Isa sa kanila ay si Angelo, isang seminarista na may mabigat na damdamin sa isang dalagang naiwan niya. "Father, paano ko po malalabanan ang nararamdaman ko?" tanong ni Angelo. "Hindi mo kailangan labanan," sagot ni Rafael. "Kailangan mo lang ipagdasal. Ang damdamin ay hindi kasalanan. Pero ang pagpili sa Diyos, iyon ang kabanalan." Habang lumilipas ang mga buwan, pareho silang abala sa kani-kanilang misyon. Ngunit sa gitna ng dami ng gawain, hindi nawawala ang alaala ng isa't isa. Sa tuwing magdarasal si Eliana ng rosaryo, ang mukha ni Rafael ay muling sumisilip sa kanyang isipan. Hindi bilang tukso, kundi bilang paalala ng isang panatang tumibay sa gitna ng pagsubok. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa kumbento, tumunog ang kanyang telepono, isang mensahe mula sa Roma. "Sister Eliana, magkakaroon po tayo ng Global Spiritual Summit. Kayo po ang panauhing pandangal." Nagulat siya. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito ay pagkakataon para ibahagi ang kanyang kwento sa mas malawak na mundo. Pagdating niya sa summit, sinalubong siya ng isang napakalaking entablado. Libu-libong tao ang naroon. At sa unang hilera nandoon si Rafael. Tahimik silang nagkatitigan. Hindi na sila nagyakapan. Hindi na sila lumapit. Pero sa kanilang mga mata, naroon pa rin ang isang panatang hindi nalilimutan. Sa kanyang talumpati, nagsimula siya sa mga salitang, "Ang puso ay hindi laging sumusunod. Pero ang panata, kailangang manatiling tapat." Mula sa likod ng entablado, pumatak ang luha ni Rafael. Pagkatapos ng programa, may mga kabataang lumapit kay Eliana. "Sister, paano po kayo nakaligtas sa tukso?" "Hindi ako ligtas araw-araw ay laban. Pero araw-araw din akong lumuluhod. Doon ako nananalo." Habang ang gabi ay lumalalim, nagkaroon ng simpleng dinner para sa lahat ng speakers. Sa isang sulok, magkatabi sina Eliana at Rafael, ngunit walang usap. Tahimik. Mapayapa. "Salamat sa lahat, Eliana," bulong ni Rafael. "Salamat sa tayo na hindi kailanman naging sila, pero naging saksi ng Diyos," sagot ni Eliana. Pagbalik sa Batangas, ipinagpatuloy ni Eliana ang kanyang misyon. Mas marami nang lumalapit. Mas marami na ring sumusuko sa tawag ng bokasyon. Isang araw, natanggap niya ang isang sulat mula sa isang dating madre. "Sister Eliana, nabasa ko ang kwento ninyo. Dahil sa inyo, bumalik ako sa simbahan." Hindi niya napigilan ang luha. "Panginoon, kung ito po ang silbi ng lahat ng sugat ko, hayaan mo pong dumami pa ang sugat basta't may buhay kang binabago." Sa isang misa ng pasasalamat, binigkas ni Eliana ang kanyang bagong panata. "Panginoon, hayaan mong gamitin mo ako kahit wala na akong pag-ibig para sa sarili. Ikaw lang." Samantala, si Rafael ay nagsimula ng isang proyekto, ang Eliana House, isang tirahan para sa mga dating madre at pari na nawala ng direksyon. Hindi niya ito ipinangalan para sa pagmamahal niya, kundi bilang pagpupugay sa panata ni Eliana. Habang pinapasinayaan ito, sinabi niya, ang Eliana House ay hindi para sa mga nagsisi kundi para sa mga muling bumangon. Ang balita ay umabot sa Pilipinas. Si Eliana ay tinawagan ng mismong Santo Papa, pinuri ang kanyang katapatan. "You are a light in the darkest silence, sister." Sa huling bahagi ng taon, ginawaran siya ng International Spiritual Integrity Award, unang Filipina na nakatanggap. Habang tinatanggap ang parangal, sinabi niya, ito ay para sa lahat ng nagmahal, nasaktan, at tumalima. Dahil ang puso, kapag inalay sa Diyos, ay hindi kailanman sayang. At sa pinakadulo ng seremonya, lumapit si Rafael. Walang salita. Hinawakan ang kanyang kamay at sabay sabing, "Eliana, salamat. Kung hindi dahil sa iyo baka ako ay nawalan na ng bokasyon." Rafael, pareho tayong sumuko. Pero pareho rin tayong lumaban para sa Diyos. Matapos ang napakalaking parangal na iginawad kay Eliana,
bumalik siya sa kanyang kwarto sa kumbento na may ngiti sa labi, ngunit may mabigat pa ring damdamin sa dibdib. Hindi ito dahil sa takot o pag-aalinlangan, kundi dahil sa kabuuan ng lahat ng pinagdaanan niya sa buhay. Sa kanyang journal, sumulat siya, "Panginoon, bakit sa dami ng sugat, pinili mong gawing parangal ang kwento ko? Hindi po ako ang dapat, pero salamat. Gamitin mo pa po ako." Habang nagpapahinga, may kumatok sa kanyang pintuan, si Sister Clarice. "Sister Eliana, pwede po ba akong makipag-usap?" "Halika, Clarice. Ano ang bumabagabag sa'yo?" "May isang seminaristang lumapit po sa akin. Sabi niya, mahal niya ako." Nagulat si Eliana, hindi dahil sa bagong balita, kundi dahil muling bumalik sa kanya ang sariling alaala. "Anong naramdaman mo?" tanong niya. "Parang ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero natakot din po ako." Hinawakan ni Eliana ang kamay ni Clarice. Iyan ang simula ng pagtawag ng panata. Hindi ibig sabihin ay sundin agad ang tibok ng puso, kundi unawain muna kung kanino ba dapat ito alay. Muling tumahimik ang gabi. Sa kabilang panig ng mundo, si Rafael ay abala sa mga proyekto ng Eliana House. Dumarami na ang pumapasok sa bahay, at isa na rito ay dating madre mula sa Africa. "Father Rafael, paano ninyo nalagpasan ang damdaming hindi nyo natuloy?" Tahimik si Rafael. Huminga ng malalim. "Hindi ko nilagpasan. Niyakap ko. Dahil kung hindi ko ito niyakap, hindi ko ito mayaalay." Bumalik si Rafael sa Pilipinas upang dumalo sa isang interfaith conference. Habang naroon, inalok siyang magbigay ng homily sa isang special mass na dadaluhan din ni Eliana. Unang pagkakataon muli nila magkikita ng matagal, hindi lang bilang mga panauhin, kundi bilang magkasamang pinili ng simbahan, bilang mga huwaran. Sa misa, nagsalita si Rafael, "May mga kwento tayong gustong itago. Pero may mga kwento ring kailangang ikwento, para may matutunan ang iba." Nagkatitigan silang muli ni Eliana. Tahimik, ngunit puno ng paggalang. Hindi na ito ang titig ng damdamin, ito na ang titig ng panata. Matapos ang misa, lumapit sa kanila ang isang batang lalaki na umiiyak. "Father, sister, may tanong po ako. Pwede po ba akong magmahal kahit gusto kong maging pari?" Umupo si Eliana at Rafael sa tabi ng bata. "Pwede kang magmahal," ani Eliana. Ang tanong, sino ang pipiliin mong unahin? At si Rafael ay sumagot, "Kapag ang Diyos ang pinili mo, lahat ng pagmamahal mo ay magiging mas malalim." Umalis ang bata na may ngiti. Ngunit naiwan sa kanilang dalawa ang mabigat na damdaming muling bumalik. Habang nagkakape sa likod ng simbahan, tinanong ni Rafael si Eliana, "Naalala mo pa ba ang gabing umuulan sa chapel?" Tumango si Eliana. "Araw-araw. Kung pwede mong baguhin ang lahat, babaguhin mo ba?" "Hindi," sagot niya. "Dahil kung hindi tayo nagkasakit sa damdamin, baka hindi natin natutunan ang tunay na panata." Nagtagal sila sa conference ng ilang araw. Sa bawat session, laging magkasunod ang kanilang mga upuan. Hindi na sila nag-uusap ng personal, pero sabay silang tumatawa sa mga banayad na biro ng mga speakers. Hanggang sa huling araw, muling lumapit si Rafael. "May hiling ako, Eliana. Pwede bang magsulat tayo ng libro para sa mga tulad natin? Para sa mga sumuko pero lumaban?" Napaisip si Eliana. "Pangalanan natin ito ng Panatang Puso." "Panatag ako riyan," sagot ni Rafael. Muling bumalik si Eliana sa kumbento na may bagong layunin. Hindi na lang siya advisor. Isa na rin siyang tagapagsalaysay ng mga kwento ng pananampalataya. Habang sinusulat nila ang libro, araw-araw silang nagsusulatan, hindi para muling mabuhay ang damdamin, kundi para mabuhay ang inspirasyon. "Rafael, isang araw isinulat ni Eliana, hindi kita nakalimutan. Pero mas pinili kong ipanalangin ka kaysa balikan.
At sumagot si Rafael, Eliana, sa bawat misa ko, ikaw ang unang intensyon. Hindi dahil mahal pa kita kundi dahil iniibig ko kung paano ka nagmahal sa Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, natapos ang libro. Isinalin ito sa 8 wika. Ginamit sa mga seminaryo, kumbento, at faith retreats. Sa unang kopya ng libro may dedication. Sa mga sumuko pero hindi bumitaw. Sa mga nasaktan pero patuloy na nagdasal. Sa mga umiibig ngunit piniling manalig. Ito ang inyong kwento. Isang bagong kabanata ang bubukas. Ngunit isang lumang aral ang muling sumisigaw. Ang tunay na panata ay hindi ang perpekto kundi ang tapat. Pagkatapos ng tagumpay ng librong Panatang Puso, tila ba muling nabuhay ang inspirasyon sa puso ni Eliana. Araw-araw ay may dumarating na liham mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga dating madre, seminarista, at mga taong naligaw sa landas ng pananampalataya. Isa sa mga sulat ay mula kay Sister Marie ng France. Sister Eliana, dahil sa inyong kwento, muli akong tumayo. Iniwan ko ang aking bokasyon noon para sa isang pag-ibig na hindi natuloy. Pero ngayon, gusto kong bumalik hindi bilang takas, kundi bilang anak ng Diyos. Habang binabasa ni Eliana ang bawat liham, hindi niya maiwasang mapaluha. Ang kanyang sugat ay naging gamot sa iba. Ang kanyang panata ay naging gabay. Sa kabilang dako, si Rafael ay abala pa rin sa pagpapalawak ng Eliana House. Ngayon, mayroon na silang 2 sangay sa Latin America at Africa. Hindi niya ito inaasahan, ngunit patuloy niyang sinasabi sa sarili. Kapag ang panata ay totoo, kahit malayo ang pinanggalingan, makarating ito sa mundo. Sa isang special mass para sa mga volunteers ng Eliana House, nagsalita si Rafael. Ang pag-ibig ay hindi laging sa altar ng kasal natatapos. Minsan, ito ay iniaalay sa altar ng panata. Isang gabi, habang si Eliana ay naglalakad sa hardin ng kumbento, nadapa siya. Napunit ang laylayan ng kanyang kasuotan at nasugatan ang tuhod. Hindi malalim pero sapat para magpaalala. Sa kanyang panalangin kinagabihan, Panginoon, kahit sa mga simpleng pagkadapa, tinuturuan mo akong bumangon. Salamat po. Kinabukasan, habang nililinis ang kanyang sugat, naalala niya si Rafael. Kung nandito siya, baka siya ang maglalagay ng gamot na pangiti siya. Ngunit pinigilan niya ang sariling damdamin. Dahil sa bawat alaala, may kaakibat na panalangin, hindi para muling ibalik, kundi para ipagpasalamat. Nagsimula rin siyang magturo ng spiritual writing sa mga kabataang madre. Isa sa mga aralin niya, ang pagsusulat ay panalangin ng pusong hindi marunong sumigaw. Isa sa mga estudyante niya ay si Sister Hannah. Lumapit ito isang araw at nagtanong, Sister Eliana, paano po ninyo napatawad ang sarili ninyo? Tahimik siya. Hindi ko pinilit. Hinintay kong si Kristo ang magsabi sa puso ko, anak, sapat na ang luha mo. Samantala, si Rafael ay nagkaroon ng sabbatical leave mula sa seminaryo. Sa loob ng 3 buwan, naglakbay siya sa mga lugar na dating pinuntahan nila ni Eliana sa mga mission outreach. Habang nasa Davao, nakita niya ang isang batang babae na hawak ang librong Tahimik na Laban. Lumapit siya. Bata, saan mo nakuha yan? Kay nanay po. Sabi niya, ito daw ang librong nagligtas sa kanya. Hindi na siya nagtanong pa. Tahimik siyang umupo sa simbahan at nagdasal. Panginoon, kung ito ang silbi ng puso kong sinakripisyo, salamat po. Muli siyang sumulat kay Eliana. Mahal ko ang Diyos, Eliana. Pero mas minahal ko kung paano ka nagmahal sa Kanya. Hindi na niya inasahan na sumagot si Eliana. Ngunit makalipas ang ilang araw, dumating ang liham. Rafael, hindi kita pinigilan noon. Hindi dahil ayoko sa'yo, kundi dahil gusto kong mahalin ang Diyos ng walang hati. Pero salamat dahil hanggang ngayon, kasama pa rin kita sa panalangin.
Muling tumanggap si Eliana ng panibagong imbitasyon mula sa Vatican bilang kinatawa ng Pilipinas sa World Congress on Vocation Discernment. Bumalik siya sa Roma at sa unang araw ng kongreso, nagsalita siya sa harap ng libo-libong pari, madre at lay ministers. Ang bokasyon ay hindi palaging malinis ang simula. Minsan, ito ay galing sa sugat. Pero tandaan ninyo, ang sugat ay pwedeng gawing sagradong tanda ng panata. Matapos ang kanyang talumpati, lumapit sa kanya ang isang matandang madre. Ikaw ba si Eliana? Ikaw ang nagligtas sa bokasyon ng aming mga anak. Hindi siya makapagsalita. Napayuko at humagulgol. Pagkatapos ng kongreso, si Rafael ay dumalo sa isang misa sa Vatican Gardens. Doon, nakita niya si Eliana sa may gilid ng altar, nagdadasal. Lumapit siya. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang dating minahal, kundi bilang kapwa-lingkod. Maari ba tayong magdasal ng sabay? Tanong niya. Tumango si Eliana. Iyon lang naman ang gusto kong mangyari noon pa. Sabay silang lumuhod. Walang salita. Isang panalangin na parabang isinulat na noon pa ng Diyos sa kanilang mga puso. Habang sila ay nagdarasal, umihip ang malamig na hangin. At sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang isang mensahe sa kanilang puso. Ang panatan niyo ay hindi nasayang. Pagbalik ni Eliana sa Pilipinas mula Roma, sinalubong siya ng isang panibagong hamon. May plano ang simbahan na itayo ang isang National Center for Spiritual Discernment, at siya ang nais gawing tagapamahala. Hindi siya agad sumagot. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Panginoon, panalangin niya, gamitin mo ako kung ito'y talagang para sa iyong kaluwalhatian. Samantala, si Rafael ay bumalik sa kanyang mga gawain sa seminaryo. Ngunit may isang espesyal na klaseng binuo para sa kanya, Theology of Surrender. Dito, itinuro niya ang halaga ng pagkilala sa mga damdaming tila taliwa sa panata. Isang araw, habang nagtuturo, tinanong siya ng estudyante. Father, totoo po bang kaya niyo pong iwan ang pag-ibig dahil lang sa Diyos? Ngumiti siya. Hindi lang basta iniwan. Inalay ko. Kasi kung totoo ang pag-ibig, kaya niyang hindi manindigan para sa sarili, kundi para sa mas mataas na layunin. Sa gabi, habang nag-iisa, binuksan niya ang lumang rosary na iniwan ni Eliana noon sa mesa. Hawak pa rin niya ito at araw-araw ginagamit. Isang araw, muling nagsalubong ang landas nila ni Eliana sa isang spiritual leadership retreat. Hindi ito planado. Ngunit parang isinulat ng tadhana. Habang nasa registration, biglang tumigil si Eliana nang marinig ang pamilyar na tinig sa likod. Eliana. Pagharap niya, naroon si Rafael. Matanda na ang mga mata, may linya na sa mukha, ngunit parehong-pareho pa rin ang tinig, mahina pero buo. Hindi ko akalain na dito tayo muling magtatagpo, sabi ni Eliana. Siguro dahil hindi tayo kailanman nagkahiwalay sa dasal, sagot ni Rafael. Sa unang gabi ng retreat, may bahagi ng programa kung saan bawat isa ay kailangang magbahagi ng pinakamalaking sakripisyo sa buhay nila. Tumayo si Eliana. Iniwan ko ang taong minahal ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang ko sa panata. Pagkatapos niya, si Rafael ang sumunod. Pinili kong huwag ituloy ang damdamin ko sa isang taong minahal ko. Dahil higit kong minahal kung paano siya naging tapat sa Diyos. Tahimik ang buong hall. Walang umiimik. Ngunit dama ang bigat ng katapatan sa hangin. Kinabukasan, habang naglalakad sa tabi ng retreat house, lumapit si Rafael kay Eliana. Eliana, minsan naiisip ko kung nagkatuluyan tayo, masaya kaya tayo ngayon. Baka. Pero baka hindi rin natin natutunang mahalin ang Diyos ng ganito kalalim. Bumalik pa rin ako sa iyo sa dasal, dagdag ni Rafael. At sumagot si Eliana, ako rin. Sa bawat Gloria Patri. Habang lumalalim ang retreat,
tila ba mas lalo nilang nauunawaan ang kabuuan ng kanilang panata. Hindi ito kwento ng pagkukulang. Ito ay kwento ng pagpili. Sa ikatlong gabi ng retreat, may tinatawag na foot washing ceremony. At habang naghihintay ang mga kalahok, si Rafael ay lumuhod sa harap ni Eliana, hinugasan ang kanyang paa. Hindi ito romantiko. Isa itong akto ng pagpapakumbaba. Dahil sa iyo, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay pagsisilbi, ani Rafael. Pagkatapos ng seremonya, si Eliana naman ang lumapit. Hawak ang rosaryong iniwan niya noon. Binalik ko ito hindi para sa iyo kundi para muling ialay nating dalawa sa Diyos. Tumango si Rafael. Magkasabay silang lumuhod sa altar ng retreat chapel, at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nagdasal silang magkasabay ng buong lakas. Ama namin, sumasalangit ka ni. Kinabukasan, nagpaalam si Eliana sa kumbento. Tinanggap niya ang tungkuling pamunuan ang National Center for Spiritual Discernment. Si Rafael naman ay tuluyang nagretiro bilang formator at naging spiritual director ng mga lay missionaries. Ngunit isang beses kada buwan, nagkikita pa rin sila, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang magkapanata. Minsan, habang nag-uusat sa ilalim ng puno sa retreat house. Hindi tayo naging mag-asawa, ani Eliana, pero naging tahanan kita. At si Rafael ay tumugon, at ikaw, ang altar ng panata ko. Sa paglipas ng mga buwan, naging sentro ng panibagong pag-asa ang National Center for Spiritual Discernment. Sa pamumuno ni Eliana, maraming kabataang naguguluhan sa bokasyon ang nakatagpo ng direksyon. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ay patuloy pa ring dalangin ang nagpapatibay sa kanya araw-araw. Isang araw, habang nagbabasa ng sulat mula sa isang kabataang madre, naalala niya ang unang gabi ng kanyang panata. Panginoon, ito pa rin ang puso ko. Hindi man perpekto, ngunit buong-buo kong iniaalay. Samantala, si Rafael ay naging pangunahing tagapayo ng mga dating relihiyoso na lumabas sa bokasyon at gustong bumalik. Itinayo niya ang tahanan ng pagbabalik, isang tahanan para sa mga kaluluwang naguguluhan. Isang gabi, habang tinitingnan ang larawan nila ni Eliana noong nasa Zamboanga mission pa sila, napaisip siya, Diyos ko, ilang beses na akong tinanong kung may pinagsisisihan ako. Pero isa lang ang sagot ko, hindi ko pinagsisihan ang pagpili sa iyo. Minsan isang buwan, dumadalaw si Rafael sa center ni Eliana upang magbigay ng spiritual conference. Hindi na ito tungkol sa kanila. Ito na ay para sa mas malalim na paglilingkod. Sa isang session, tinanong si Rafael ng isang seminarista. Father, paano niyo po hinarap ang damdaming hindi niyo pinili? Pinili ko ang Diyos. At doon, natutunan kong hindi lahat ng hindi natuloy ay kabiguan. Minsan, ito ang simula ng tunay na panata. Pagkatapos ng sesyon, tinanong ni Eliana si Rafael. Kapag tayo'y matanda na, at malapit ng lisanin ang mundong ito, ano kaya ang sasabihin natin sa Diyos? Sumagot si Rafael, sana, sabihin niya sa atin, salamat, anak, sa pag-ibig na hindi naging sakim. Isang araw, inanyayahan si Eliana na magsalita sa isang international conference sa Assisi, Italy, ang lugar kung saan si Saint Francis ay tumalikod sa kayamanan para sa pananampalataya. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang sulat para kay Rafael. Kung sakalit hindi na tayo muling magkita, tandaan mong hindi kita iniwan. Inalay lang kita. Nang mabasa ito ni Rafael, napaluha siya sa harap ng altar. Inilagay niya ang sulat sa tabi ng kanyang Biblia. Ang mga panata, kahit hindi sinasambit, ay dinirinig ng Diyos. Sa Assisi, habang nagsasalita si Eliana sa harap ng mga madre at pari mula sa iba't ibang bansa, sinabi niya, "Hindi ako banal. Pero araw-araw, pinipili kong hindi kalabanin ang Diyos. Hindi dahil takot ako kundi dahil mahal ko siya." Pagbalik niya sa Pilipinas, si Rafael ay naghihintay sa paliparan. Hindi ito planado.
Ngunit dala ng panalangin nagtagpo sila. Eliana, ani Rafael, pwede ba tayong maglakad? Habang naglalakad sa ilalim ng gabi, dumaan sila sa simbahan kung saan sila unang nagkita. Dito tayo nagsimula, ani Eliana. Hindi lang tayo. Dito nagsimula ang Diyos na gamitin ang kwento natin. Sa gitna ng katahimikan, lumuhod si Rafael sa harap ng altar at nagdasal. Panginoon, salamat sa panatang hindi kailanman naputol, kahit walang singsing o seremonya. Lumapit si Eliana. At salamat, Diyos ko, sa isang lalaking minahal kita sa pamamagitan ng pananampalataya. Kinabukasan, ginanap ang 25th anniversary ng Eliana House. Sa programa, binasa ni Rafael ang tula na isinulat niya para kay Eliana. Hindi kita inangkin pero pinili kitang mahalin sa katahimikan. Hindi kita naging asawa pero naging misyon kita. At hindi ko man hawak ang kamay mo, hawak ng panalangin ko ang puso mo. Tumayo si Eliana at sa kanyang mensahe. Walang mas dakilang panata kundi ang panatang pinili araw-araw kahit walang kapalit. Isang liwanag ang bumalot sa paligid ng center. At sa gitna ng katahimikan, may isang panalangin. Panginoon, sa iyo na ang lahat. Dahil ang kwento naming ito ay kwento mo. Makalipas ang 2 taon, naging isa sa pinakatanyag na institusyon sa bansa ang National Center for Spiritual Discernment. Hindi lang mga madre at pari ang pumupunta, pati mga kabataang litong-lito sa direksyon ng buhay, mga magulang na nawalan ng anak, at mga taong nagtangkang talikuran ang pananampalataya. Si Eliana, ngayon ay halos 60 taong gulang, ay mas mahina na ang katawan, ngunit mas malinaw ang isipan at mas matibay ang panata. Sa bawat seminar, lagi niyang sinasabi, ang panata ay hindi lamang tungkol sa simula. Ito ay tungkol sa katapatan hanggang dulo. Samantala, si Rafael ay mas madalas na sa bundok, may sariling maliit na hermitage kung saan siya nagsusulat, nagdadasal, at tumatanggap ng mga naghahanap ng gabay. Tinawag niya ang lugar na tahimik na tabernakulo. Minsan sa isang spiritual journal, sinulat niya, ang katahimikan ay hindi kawalan ng ingay, ito ay tinig ng Diyos na bulong ngunit buo. Isang araw, tinamaan si Eliana ng matinding ubo. Nang suriin sa ospital, nalaman nilang ito ay advanced lung disease, sanhi ng mahabang taon ng paglilingkod sa mahihirap na lugar at pagkapagod. Hindi siya natakot. Ngunit alam niyang ito na ang huling yugto ng kanyang lakbayin. Nagpadala siya ng liham kay Rafael. Ako'y hindi natatakot sa kamatayan. Pero gusto kong sa huling pagkakataon, marinig kang magdasal sa tabi ko. Agad-agad na lumuwas si Rafael. Sa unang gabi, naupo siya sa tabi ng kama ni Eliana at magdamag silang nagdasal ng rosaryo. Rafael, bulong ni Eliana, kung may pagkakataon pa tayong ipanganak muli, gusto kong maging pareho pa rin ang panata natin. Huwag mong isipin ang muling kapanganakan. Dahil sa langit, walang pagkakaiba ng laiko at relihiyoso. Doon, lahat tayo ay isa kay Kristo. Bawat gabi, pinipilit ni Rafael na mapasaya si Eliana. Kinukwento niya ang mga dating misyon, mga batang natulungan nila, at ang mga lugar na dati nilang pinuntahan. Pero alam nilang unti-unti nang humihina ang katawan ni Eliana. Sa huling gabi bago siya pumanaw, hiniling ni Eliana na magsagawa si Rafael ng misa sa kanyang silid. Tahimik lang silang dalawa. Sa homily, sinabi ni Rafael, Eliana ay hindi lamang madre. Siya ay kwento ng katapatan. Sa kanya ko nakita ang kahulugan ng panatang hindi iniwan, kahit masakit, kahit mag-isa. Pagkatapos ng misa, hawak ang kamay ni Rafael, bumulong si Eliana. Panginoon, tinatanggap ko na. At salamat dahil sa huling yugto ng buhay ko, kasama ko ang taong pinili kong hindi mahalin ng lihim, kundi mahalin sa panalangin. Pumikit si Eliana. Tahimik. Payapa. Walang luha si Rafael. Ngunit sa puso niya may dagundong na panalangin.
Panginoon, tinapos niyo ang kanyang laban. Ako naman po patuloy na maglalakad, hawak ang kanyang panata. Isang linggo pagkatapos ng libing ni Eliana, isinulat ni Rafael ang kanyang huling liham sa journal. Eliana, hindi mo kailangang maging akin para sabihin kung ikaw ang pag-ibig ng buhay ko. Dahil tinuro mo sa akin kung paano mahalin ng buo, kahit hindi kami naging dalawa. Ilang buwan nang lumipas, sinimulan ni Rafael ang Panatang Puso Foundation, isang organisasyon para sa mga gustong sumunod sa bokasyon pero nasaktan, nasugatan, at nawalan ng lakas. Ang pangunahing motto nito ay mula sa mismong journal ni Eliana. Ang puso ay hindi ipinagkakait sa Diyos. Kahit kailan. Lumaganap ang foundation. Sa bawat sulok ng bansa, may mga chapel, retreat house, at silid panalanginan na pinangalan ng Eliana's Light. At sa bawat altar, may isang ukit. Hindi kailanman naging sa isa't isa. Pero nanatili sa Diyos. Sa kanyang huling taon sa mundo, si Rafael ay tahimik na nanirahan sa bundok. Araw-araw ay dasal, sulat, at alaala. Isang umaga, nakita siyang nakaluhod sa chapel ng kanyang hermitage. Nakangiti. Hawak ang rosaryo at ang huling sulat ni Eliana. Doon, siya na maalam walang takot. Buo ang loob. At buo ang panata. Sa kanyang libing, binasa ng isang batang seminarista ang huling tula ni Rafael. Kung may dapat akong balikan sa buhay na ito, ito ay ang sandaling sinabing, Diyos ko, siya'y inyo. Dahil sa bawat panatang binitiwan, doon ko siya minahal at doon ko siya sinundan. Sa pagtatapos ng kwento, may isa pang batang madre na dumalo sa parehong retreat house na pinagmulan ng kwento ni Eliana at Rafael. Habang naglalakad sa hardin, napatingin siya sa isang maliit na semento na may nakasulat. Panatang puso para sa lahat ng nagmahal, sumuko, at nanatili sa Diyos. At mula roon, nagsimula ang panibagong kwento. Sa mundong puno ng tukso, hindi madaling mamuhay ayon sa panata. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa damdamin, kundi sa kakayahang magsakripisyo, magmahal ng tapat, at manindigan sa tama kahit masakit. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag mong hayaang dito lang ito magtapos. Gamitin natin ang aral ng pananampalataya, paninindigan, at tunay na pag-ibig sa ating pang-araw-araw na buhay. Mag-subscribe ka na sa Panatang Puso para sa mga kwentong magpapatibok sa puso mo, totoo, makabuluhan, at makadiyos. Dahil dito, bawat kwento ay panata. Like, comment, at i-share mo na rin para maabot ng liwanag ang mas marami pang puso.